muli sa ating pong YouTube channel ng Balitang Balasador. Ito po si Arnold Noche ng Cone Italy. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga ka-OFW, palakpakan po natin mga kabalasador. Okay, heto na naman po tayo. Mga kabalasador, sa mainit na balasahan, talagang hindi po natin tatantanan ang mga walang hiya, sa ating gobyerno, So ito nga ang ating habulin ngayon, talagang ito 3 araw na hindi nagpapakita, 3 araw na po na hindi masagot ang mga aligasyon sa kanya, ng ating mga matatalino at magagaling na abogado tulad nga po ni Attorney Larry Gadon, tungkol po sa pagpasa, ng provisional authority ng ABS-CBN. Alam nyo ba, konting kaalaman po sa ating pong mga mahal na kababayan at sa inyo po mga idol. Ito pong ABS-CBN, hindi po ito nag-a-apply ngayon. Wala po siyang in-apply. Para pong nangyari po dito, kusa pong iginawa ni Alayna ng ikangang panibagong prangkisa. Ito nga pong tinatawag natin na sa RA, Republic Act 6732. So ito po ay nalaman natin na talagang nakasaloob doon, nakapaloob sa batas na yon, yung mga illegal na ginawa niya nung sila may mga prangkisa pa, yung mga pagbili nila sa mga kumpanya na may franchise na hindi nila sinumite. Ito ay isang pagnanakaw din dahil po hindi sila nagbabayad ng tax at hindi po biro kung ilang kumpanya, kung paano pinaikot-ikot ang ating pong kongreso at ito nga po sa NTC. So ipakikita ko po sa inyo mga kabalasador, panoorin po at mahalaga po ito, mga idol, mahalaga ito dahil ito po malalaman natin dito yung mga batas, na tama ba yung ginawa o mali. Kaya samahan niyo po ako mga kabalasador. Ito po ang ating pong ungkatin, at saka ito naman ay talagang common knowledge na, yung mga aligasyong ganito na ginagawa nila na hindi, ibig sabihin natin hindi sila nagtatanong, understood na yun. Pagka ikaw nagsarili ka na gumawa ka ng batas na hindi mo pinaalam, in 30 minutes lamang na hindi mo tinupad, hindi mo sinunod ang proseso ng batas, ay ito ay may kababalaghang nangyayari. Sa ngayon nga po, mga kabalasador, ilang araw na hindi natin alam kung nasaan. Ito nga si Alayna, maaaring nakuha ng bahay na dilaw, o kaya ay nagkukwenta pa ng bagay dahil nga gustong makatulong sa kanyang mga kabaro. Maaaring pinaplansya-plansya pa niya yung mga bagay na kusot na damit niya nasa ay maging maayos ang kanyang kalalabasan. Pero ito po mga ka-DDS, hindi po tayo papayag sa mga ganitong pagpapaikot sa atin, parang ginagawa niya tayong bobo na katulad. Hindi po tayo mga bobo. Kahit po tayo yung mga elementary graduate lang, may mga alam po tayo pagdating sa batas. So ito nga po, panoorin niyo po ito, guys. At tuunan niyo po ng pansin, at siguro naman pati yung mga artista natin diyan, mga kapatid nating artista, ay siguro naman ay titigil na sila sa pagkahol. Nila sa camera action, siguro po naman ay mapupulot sila ang mga magagandang aral o batas na pinatutupad ng ating pamahalaan. Ito po, panoorin po natin. Jose Calida, nung nag-submit siya ng quo warranto petition laban sa ABS-CBN sa Supreme Court. Bakit tayo babalik sa quo warranto petition? Dahil ito po ang pinagbasihan din ni Congressman Paulo Duterte nung sinabi niya sa Legislative Franchise Committee na imbestigahan na ang kaso ng ABS-CBN. Ito po ang pinagbasihan niyang dokumento.
So ano yung unang naging problema na nakita ni Soljan Calida? Una is the respondent, ABS-CBN Corporation, violated its legislative franchise when it operated a pay-per-view channel through free-to-air signals. Okay? Ito po ay kinuha kasi sa COA-RANTO mismo. Okay, so ito po ay item number 76. At the same time, ABS-CBN Corporation is not only operating a CAS. CAS po is a conditional access system. Ibig sabihin, ito po yung mga shows na para mapanood natin ay kailangan ng bayaran or subscriptions. Okay? So, ABS-CBN Corporation is not only operating a CAS without the required authority from NTC. So, wala pong otoridad ang paghingi nila ng bayad sa mga subscriptions nila, sa mga KBO nila. It also illegally exacts money from the Filipino people. KBO is a pay-per-view channel where Filipinos may choose to access premium content from their television sets. So, KBO daw, yung KBO channel natin na napapanood natin sa ating mahiwagang black box, ay isang pay-per-view channel. Ibig sabihin, kailangan mong bayaran bago ka makapanood. To be able to watch the movies and other content shown in the KBO, one must first register. So, magbabayad ka muna ng 30 pesos o kaya 99 pesos sa ating mga mobile network. So, mag-send ka ng code KBO30 for 30 pesos. Tapos, pag weekend, 10 a.m. to 10 p.m., makakapanood ka ng 5 movies, 3 local titles at 2 foreign, MMK at meron kang mix. Kapag Super KBO naman, 99 pesos, weekend, 10 a.m. to 10 p.m., isang premium movie or marquee title. Ibig sabihin ng marquee title, fresh galing sinihan. Okay? At 5 movies, at of course, si Mix. So, bago daw makapanood ng mga ganito, ay kailangan mo muna magbayad ng 99 pesos o kaya 30 pesos. Sabi po ng prangkisa, sabi po ni Solicitor General Calida, ito raw po ay walang otoridad na galing sa NTC. Okay, so kaya po siya naging violation ng prangkisa ng ABS-CBN. Ano pa po ang mga nilabag ng ABS-CBN sa kanyang prangkisa na nagpabayad siya sa kanyang pay-per-view habang ginagamit ang free-to-air signals. So sabi sa COA-RANTO, from time to time, ABS-CBN Corporation offers promotions to entice the viewing public to subscribe to the KBO channel. So, kapaminsan-minsan daw, nabibigay daw ang ABS-CBN ng mga promotion para manood ng mga tao sa KBO. No April 18, nag-offer daw ng Donaire versus Bedak, 200 pesos ang pagpapanood. September 21, at saka July 4, 2017, Pinoy Pride naman, tsaka Philippines versus Mexico. Okay, and Pinoy Pride Magsayo versus Diaz sa KBO, 99 pesos. April 13, ABS-CBN Corporation advertised its KBO Holy Week Special, 99 pesos para sa Holy Week Special nila, nagpapabayad sila. Red carpet coverage ng ABS-CBN Ball, 30 pesos sa KBO. Listen, the Big Shot concert ng TNT Boys, 30 pesos sa KBO. Itong nakaraang February 24, homecoming concert ni Catriona Gray. Ayan, live din sa KBO. So, nagpabayad sila sa mga shows nila sa kanilang pay-per-view channel na KBO. Ulitin po natin, ayon po sa kanilang prangkisa, ito raw po ay isang violation. Hindi po ito kasama sa kanilang prangkisa. Nagbibigay lamang sa kanila ng otoridad para magbigay ng shows sa kanilang free-to-air frequency. So, dapat libreng mapapanood ito ng kanilang mga taga-subaybay. Ang isa pa pong naging violation dito ng ABS-CBN sa COA-RANTO na posible rin pag-usapan sa congressional hearing na darating sa mga darating na araw, itong item number B. Respondent ABS-CBN Convergence Incorporated violated its franchise under RA 7908 as amended by RA 8332. Ano po ba yung Republic Act 7908 at Republic Act 8332?
Ito pong dalawang Republic Act na to, dalawang batas na to, ay ang prangkisa ng ABS-CBN Convergence. Ngayon po, medyo mahaba-haba pong kwento itong kay ABS-CBN Convergence, so medyo tututukan natin ito ng bahagya. Dahil isa po ito sa mga violation ng ABS-CBN na sobrang malalang-malala itong ginawa nila. Ano po ba yung violation na kanilang ginawa? Ang kanila pong violation ay nasa Section 15. Sale, lease, transfer, use of route, etc. Ito po yung provision, no? Ito po yung sinabi sa batas. The grantee, yung pong ABS-CBN, shall not lease, transfer, grant the use of route of, sell, nor assign this franchise or the rights and privileges acquired thereunder to any person, firm, company, corporation, or other commercial or legal entity. Okay, tapusin muna natin kasi medyo mahaba ito. Ang sinasabi po nito, yung una ko pong binasa, hindi raw pwedeng i-transfer o i-assign o ibigay ang prangkisa kahit ang mga rights and privileges, ang mga pribilehiyo na makukuha mo sa na nakapaloob, ang mga pribilehiyo na makukuha mo na nakapaloob sa prangkisa na ito ay hindi mo pwedeng ibigay sa ibang tao, ibang firm, ibang kumpanya, ibang korporasyon, o kahit sino pang commercial o legal na entity. Okay, yun po yung isang aspeto niyan. Pangalawang aspeto, hindi rin po ito pwedeng emerge with any corporation or entity, nor shall the controlling interest in the grantee be transferred, whether in whole or in parts, and whether simultaneously or contemporaneously. Okay, pangalawa pong aspeto nito, hindi rin po ito pwedeng isama sa kahit kaninong korporasyon or entity, kahit kaninong tao, o kahit sino pang na may controlling interest. Ibig sabihin, may bumili sa kumpanya mo, mayroong controlling interest, kasama yun doon, hindi rin pwedeng ipasa sa kanya, kahit buo o parte-parte, kahit sabay-sabay o isa-isa, na kahit kaninong tao, firm or company, corporation or entity. Ito pong pinaka-importante na parte nitong section ng batas na ito, without the prior approval of the Congress of the Philippines. Kaya po siya may underline kasi yan ang pinaka-importanteng parte nito. So, kung susubahin po natin ito mga kaibigan, ano pong ibig sabihin ng Section 15 ng prangkisa ng ABS-CBN Convergence? Ang prangkisa po na ibinigay kay Multimedia Telephony na ngayon ay ABS-CBN Convergence ay hindi pwedeng ipasa kahit kanino nang walang approval, na hindi aprobado ng Kongreso. Okay, so bakit po importante to? I-explain ko po sa inyo mamaya kung bakit. The preceding provision states that a congressional approval is required by the subject legislative franchise before it can be transferred, whether as whole or in parts, and whether simultaneously or contemporaneously to another corporation. So, ang sabi po sa quo warranto petition ni Solgen Calida, hindi raw pwede itong maipasa ang prangkisa nang walang approval ng Kongreso. Okay, puntahan po natin ngayon ang nangyari sa ABS-CBN Convergence at kung paano ito na-violate ng ABS-CBN Convergence na pag-aari ng ABS-CBN Corporation. Si ABS-CBN po Corporation, si ABS-CBN Corporation, may biniling kumpanya. Ang pangalan po niya ay Sapientes Holding Corporation. Binili po niya ito noong October 15, 2010. Ano po ang Sapientes Holding Corporation? Ang Sapientes Holding Corporation po ay isang holding company. Ibig sabihin, ang kanila pong negosyo ay maghanap ng ibang negosyo para pag-investan o para pag-arian. Ayan. So, yun po ang kanilang negosyo. Binili ito ng ABS-CBN noong October 15, 2010. Si Sapientes Holding, dahil ang kanyang negosyo ay maghanap ng ibang negosyo mabibili at pagpopondohan at pagkakakitaan, nakita niya si Columbus Technologies Incorporated. Okay? Si Columbus Technologies Incorporated ay isa ring malaking kumpanya
na ang hawak nila ay telecommunications naman. Ayan, telecommunications related sa communication. So, telepono, pagers, beepers, what have you. Binili yan ni Sapientis Holding Corporation noong 2011. Ay December 29, 2011. Importante po natin malaman itong mga kasunod na kwento. Hindi po ito ganito kasimple lamang. Dahil si Columbus Technologies Incorporated ang may-ari kay Multimedia Telephony. Nagkaroon po sila ng prangkisa, telecommunications franchise, noong February 23, 1995. Ngayon, mga kaibigan, ganito ang sistema. Si Columbus Technologies, pag-aari niya si Multimedia Telephony. Si Columbus, binili ni Sapientis Holding Corporation na pag-aari naman ni ABS-CBN. Naging pag-aari ni ABS-CBN si Multimedia Telephony. At this point, sa puntong ito, dapat si ABS-CBN ay pumunta sa Kongreso para mag-file ng approval. Kasi si Multimedia Telephony ay may sariling prangkisa. May telecom franchise sila. Okay? So dapat nung binili ni ABS-CBN sa pamamagitan ni Sapientis Holding Corp si Columbus Technologies noong December 29, 2011, dapat si ABS-CBN pumunta sa Kongreso at nagsabi, "Oh, Congress, binili ko na si Multimedia Telephony. Pwede bang kuhain ko na rin yung kanyang prangkisa ng kanyang telecom franchise?" Hindi nangyari yun. Ang ginawa ni ABS-CBN, nagtayo ng isa pang negosyo. Kung pamilyar kayo sa ABS-CBN Mobile, yun po ang nangyari. Ginamit niya yung prangkisa ni Multimedia Telephony para maglabas ng ABS-CBN SIM card. Ang partner po niya dito ay Globe Telecoms. Naglabas sila ng SIM card at naglabas sila ng ABS-CBN Mobile, kung saan nandoon si I1 TV. Na kung naalala nyo po, no? Si ABS-CBN Mobile po, para makapanood kayo kay I1 TV, kailangan mag-register din kayo sa KBO. Ang KBO po nun ay unang nandito sa ABS-CBN Mobile. Si ABS-CBN Mobile ngayon, nilabas nila noong November 16, 2013. Ang nangyari, hindi pa sila pumupunta sa Kongreso para mag-file ng approval na kukunin na nila ang prangkisa. Ang ginawa ng ABS-CBN, nagpalit sila ng pangalan nang wala pang approval galing sa Kongreso tungkol sa kanilang prangkisa. Inabsorb ito ng ABS-CBN, si Multimedia Telephony. Inabsorb niya, pinalitan niya ng pangalan, ginawa niyang ABS-CBN Convergence Incorporated, formerly Multimedia Telephony Incorporated. Ito ay nanggaling sa Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng kanilang dokumento, Amended Articles of Incorporation, March 2, 2015. Okay, so March 2 yan, 2015. Interestingly enough, ang produkto na binibenta ni ABS-CBN Convergence ay hindi na si ABS-CBN Mobile. Alam niyo po ba kung anong binibenta ngayon ni ABS-CBN Convergence? Papakita ko sa inyo. Si TV Plus na. Okay, ayan po mga mahal kong kabalasdor, mga idol. Nakita naman ninyo kung paano niya manipula yung mga sistema, at ganun niya rin ginagawa, yung ginawa rin ni Alaina, talagang gustong paikutin tayong mamamayang Pilipino, at pati ang ating mahal na Pangulo. Pero hindi kayo, narito ang ating talagang isang kapatid na si Paulo Duterte na talaga naghain, nagfile na siya ng resolution para nga sa ginawa ni Alaina kay Tae No. So guys, alam niyo ba, ito nga di ba nakita niyo yan? At narito rin yung batas talaga na ginawa ni Alaina. Ito nga po sa RA 6732. Talagang wala talaga. Ibig sabihin, talaga rito si Alaina lang ang may pakana.
ang naghahabulong ngayon dito ay ang Kongreso sa ABS-CBN, bakit hindi sila uma-attend din, no? At parang baliwala lang sa kanila. Pero walang makasagot sa kanila, ano? Talaga si Alayna, hindi po natin alam kung kailan po sisipot siya at hindi po natin alam kung kailan po sasagutin ang tanong nating mamayang Pilipino tungkol dito sa kabalbalan at kawalanghiyaan at walang respeto. Hindi na po nararapat ito sa ating kamara. Ito nga po si Alayna, Peter Pan kay Tae. At sinasabi ng iba natin ka-DDSD yan na kawatan, sa karing kawatan. No? Tama na po, hindi po kami mga bobo, no? Mahal na House Speaker Alan Cayetano. Kasi pagka gumawa tayo ng isang masama at medyo mabantot sa aming mga DDS, sa ating mga Pilipino, pasok na pasakuyo rito sa aming pagbabalasa. At ito po isang kaalaman, no, mga mahal kong kabalasdor. Alam nyo ba, nung mag-shutdown nito nga ang ABS-CBN, no, ano ho to common knowledge na kahit hindi na natin halukatin to. Noong panahon pa ni Penoy Balot, ito po ay nag-a-apply na ng renewal. Pero hindi po ito naaprubahan dahil nga po meron po tayo diyan yung Association of Cable Operators na talagang naghahabol, nag-oppose, no, sa mga kaso, no. So, bale, eto, inaabot na ng ating mahal na Pangulo, yung kanilang pag-expire. So, tapos na, no? Wala na yung maliligayang araw nila. Hindi akala nila, si Penoy Balot pa rin ang makakaupo dito nga po. At akala nila ay kakayanin nila ang ating mahal na Pangulo. Akala nila na korupsyon din ang ating mahal na Pangulo. Nagkakamali po kayo, abiyas. Sa dami po ng kasalanan nyo sa ating mahal na Pangulo sa hindi nyo pag-ere noong 2016 election, sa election kampanya, no? Hindi to binigyan pansin, ni Alayna. Ito nga sinasabi ni Kalida, ito nga mga batas na sinuway, na talagang binaliwala ng ABS-CBN, na talagang binay pa sila, Pero para kay Alan, Peter, Cayetano, ay baliwala itong ginawang ito. Kaya ito, mababago ng pangalan mo sa amin na Alayna Peter Pan Cayetano. Mabantot ka ngayon sa amin mga DDS, huwag mo na kami paikutin. No? At hindi bobo ang mahal na Pangulo. Hindi po bobo ang mahal na Pangulong Duterte. At hindi mo yan mapapaikot sa iyong mga palad. Tama na ang kawalanginan mo. Doon po sa ating pong Asian, meron ka rin doon. Ikaw rin ang namahala. Itong SAC, sa DSWD, ikaw rin ang namahala doon. Ngayon, ito naman, na sinasabi mo lagi, hugas kamay ka lagi doon. Wala ka nang pakalam doon at naipasa mo na sa DSWD ang pamimigay ng ayuda na hindi pa nakarating hanggang ngayon, na hindi mo rin pinagtuunan ng pansin. At ito nga, sa isang kongreso, mga kabalasador, ito nga kay Mike Defensor, na ina-apply niya itong COVID bill law. Pero nabigyan pa ng pansin itong COVID ABS-CBN Provincial Authority. Yan pa ang nauna kaysa mamaya nating Pilipino na naghihirap nga dito sa gitna ng pandemya. Hindi niya pinagtuunan ito ng pansin. Dahil siya wala nang pakialam at ang pera ay pinabahala na sa DSWD para ipamigay ang ayuda. So, labas na po ulit siya doon. No? Hugas kamay na naman. Dito naman sa ABS-CBN, sasabihin niya na permahan ko na yan, naipasado ko na yung prangkisa, labas na uli ako dyan. Yan lang ang may sasagot mo. Alayna Peter Pan Cayetano. So ayun po guys, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po dito sa ating po YouTube channel ng Double B Balay Kabalasdor. Shout out po sa lahat po ng sumusuportang tunay. God bless po sa inyong lahat.